Minamahal ko pong kababayan, magandang tanghali po sa inyo lahat. Noong ika-66 na anibersaryo ng Philippine Air Force noong taong 2013, humarap ako sa inyo. At ang panata ko, bago ako bumaba sa pwesto, tumatanod na sa ating impapawid ang mga moderno nating sasakyan. Isang eksena nga, ang matibay na patunay na tumutuo tayo sa ating salita. Nitong huling umpisal na pagbisita natin sa Amerika, pagbalik sa ating airspace, sinalubong tayo ng dalawang brand yung FA-50 jets at sumabay sa atin hanggang sa paglapag. Alam naman po ninyo, hindi biro ang matagumpay na pag-escort sa atin ng ating Air Force. Kinailangan ng wastong koordinasyon sa pagitan ng ating mga hanay sa ground at ng ating mga piloto. Naalala ko nga po, panahon ng aking ina. Pabalik siya galing sa state visit sa Brunei. Kasama po tayo. Ang sabi po ay sasalubungin ng mga F-5 ang kanyang aeroplano sa Impapawid para ma-escort ito paglapag. Hindi po yun nangyari dahil hindi nagtagpo sa ere ang mga aeroplano ng Pilipinas. Kaya naman, pagtungo ko sa mga bintana ng mga sandaling sinalubong tayo ng FA-50s at nakita ang pagsabay nga nitong dalawa. Natural pong humanga tayong muli sa ating mga sundalong Pilipino at siyempre sa pakikisa ng sambayanan sa Daang Matuwid. Dahil sa tayog na nanarating po natin at ang sa ating sandatang lakas. Itong matibay na pruebang marami tayong magagawa kung tayo po ay nagkakaisa. Sandali po tayong magbalik tanaw. Di ba't ang sabi noon, ang Air Force daw natin, all air and no force? Isa raw sa pinakamahirap na serbisyo noon, ang pagiging kasapi na hukbong ipapawid. Marami tayong piloto na ating sinanay ang napilitang umaalis sa kadahilan ng piloto silang walang pinanilipad. Di naman natin sila po masisisi. Na magsimula tayo, nag-iisa ang ating C-130. Ibig sabihin, iisa lang din ang ating heavy lift aircraft na may kakayahang maghatid ng bulto-bultong kagamitan sa mga sundalong nakadestino sa malalayong lugar o magpaabot ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo. Dito pa lang makikita na ang estilo ng nakarang literato. Hiningi sa inyong mga uniformadong hanay na pangalagaan ang seguridad ng bansa at bantayan ang ating teritoryo. Pero pagdating naman sa kagamitan, kakayahan at kapakanan ninyo, para bang ang gusto nilang sabihin, bahala na raw si Batman. Tiis-tiis na lang kayo. Sa pagkatagal-tagal na panahon, sinikap ninyong makakawal na sagarin ang inyong makakaya sa kung anumang mayroon tayo. Halimbawa, mga helicopter po natin, may kargang M60 na machine gun, belt-fed po ito. At madalas raw pong nagja-jam nung araw, kaya laging kailangan ikumpuni habang nakikipagbakbakan. Para gumana ito ng maayos, ang solusyon ng ating mga kawal, ito po ikwento sa atin. Maglagay ng isang roller gamit ang lata ng sardinas. Kako, yan pala yung makintab na attachment na nakikita ko noon. Nang makita naman ito ng mga dayuhan, ginaya nila ito at ginawang formal. Siguro po, ibang brand na ng sardinas ang gamit nila. Palagay ko po, sa hirap na dinatan nating sitwasyon noon, wala sigurong sino man ang nagambisyon na balang araw, magkakaroon tayo ng ganito mga modernong sasakyan. Ibahin natin ang panahon ngayon. Sa Daang Matuwid, nangas tayong mangarap, tinupad natin ang ating mga pangarap at ginagawa ng realidad ang mga ito. Sa hangad natin sa pagunlad, walang may iwan. Sa atin, ang reforma abot hanggang himpapawid. Dahil nga po, sa nawalang dekada, doble kayod tayo para mapatibay ang ating sandatang lakas. Nagtulungan tayo, tinukoy at inilatag ninyo sa lohikal at resonableng paraan ang inyong mga pangunahing pangangailangan at sama-sama natin itong tinutugunan. Mula Hulyo po ng taon 2010 hanggang Pebrero ng taon 2016, nakapaglaan na tayo ng suma total 58.43 billion pesos para sa ating AP Modernization and Capability Upgrade Program. Malayo po yan sa 31.75 billion pesos na nailaan ng tatlong nakarang administrasyon para sa uniformadong hanay. Sa ilalim din ng parehong programa, umabot na sa 68 proyekto ang ating nakumpleto. Lampas na rin ito sa 45 na pinagsamang natapos ng tatlong administrasyong bago po sa atin. Ngayon, ang dati nag-iisang C-130, tatlo na po. Meron na rin tayong tatlong C-295 medium lift aircraft, 18 SF-260 TP aircraft. Dagdag pa rito ang 8 Bell 412 combat utility helicopters, 8
AW-109E attack helicopters. Bukod sa nabanggit kong dalawang bagong lead-in fighter jets, nakapila na rin ang pagdating ng dalawa pang C-130 ngayong taon. Pati na ang pag-arkila natin mula sa Japan ng 5 TC-90 training aircraft. Natutulong naman sa ating hukbong dagat sa pagpapatrolya sa ating teritoryo, partikular na sa West Philippine Sea. Sa susunod na taon naman, darating ang 6 na close air support aircraft at 2 long-range patrol aircraft. Sa paparating namang 10 pang FA-50, 2 ang lalapag sa atin sa Disyembre na kasalukuyang taon at ang 8 pa inaasahan nating susunod sa taong 2017. Lahat naman ng mga dagdag kagamitang ito, bahagi lamang ng ating PAF Flight Plan 2028 na layong paunlarin ang kakayahan ng Air Force na bantayan ang ating pong teritoryo. Parami ng parami ang ating mga kagamitan. Alam naman po nyo, hindi biro ang halaga ng mga ito. Ang mga magpapalipad dito, di hamak na mas bata sa amin ni Jeff Delgado. Pero inaasahan kong magiging kasing mature namin kayo sa pagpapalipad ng ating mga modernong sasakyan. Dito para mga butong pakwan sa dami. Sama-sama natin pangalagaan ito, gamitin ninyo ito sa tamang panahon at tumpak na layunin. Isabuhay ninyo ang pagiging responsable at profesional na kawan. Magtulungan tayo upang maparami pa ang ating mga bagong kagamitan at sa gayon ay lalong mapatatag ang ating sandatahang lakas. Ang totoo po, di lang kagamitan ang tinututukan ng inyong gobyerno. Pati ang iba pang pangangailangan ng ating reformadong hanay, tinutugunan na rin natin. Para sa ating APPNP Housing Program mula Mayo ng taong 2011 hanggang Desyembre ng 2015, umabot na sa 61,378 housing units ang naipatayo natin. 25% po ng AFP allocation dyan ang nailaan para sa ating hukbong himpapawid. Sa ating din termino, tinaas natin ang inyong subsistence allowance at monthly hazard pay at itinaguyod ang pagkakaroon ng provisional allowance ng ating mga sundalo, polis at iba pang kasapi ng uniformadong serbisyo. Meron na rin monthly combat pay para sa mga kawal natin sumasabak sa operasyon. Bukod dito, isinulong din natin ang mga programang pangkabuhayan sa mga aktibo man o retiradong sundalo. Malinaw po, nagawa natin palakasin ang hukbong ipapawid ng hindi nakakaligtaan ang iba pang pangangailangan, lalo na ng mga kababayan nating nasa laylayan ng lipunan. Kung tumugon tayo, hindi lang pa isa-isang sektor, kundi pinipilit nating sabay-sabay. Isa lang pong halimbawa niyan ang pagbubuhos ng pondo sa ating Pantawid Pamilya Pilipino Program. Target natin ngayong taon, sa wakas ay mapaabot na sa 4.6 milyong kabahayan ang maging benepisaryo nito. Ngayon po, sa tulong ng programa, nasa 1.5 milyong kabahayan o katumbas ng 7.7 milyong Pilipino ang nakatawid na po sa tinatawag na poverty line. Nagawa po natin ang lahat ito na walang idinudulot na dagdag pasanin ang ating mga boss. Hindi tayo nagdagdag ng bagong buwis maliban sa syntax na layuning mapaunlad ang ating serbisyong pangkalusugan. Tunay po, katuwang na nang sa ating sandatahang lakas ang isang administrasyong hindi lang nangahas mangarap, kundi tunay ng tinutupad ang pinakamatatayog nating pangarap. Sa dulo naman ng lahat ito, naging posible ang paghatid natin ng positibong pagbabago sa inyong hanay dahil sa inyong dedikasyon at profesionalismo. Sa inyong wagas ang sakripisyo at pagmamalasakit sa ating bayan. Walang ibang isusukli ang Estado kundi malasakit din sa inyo at sa inyong mga pamilya. Sa araw pong ito, kinikilala natin ang huwarang liderato ng Lieutenant General Jeffrey Delgado sa inyong hukbo. Panahon pa ng aking ina, nagpakitang gilas si Lieutenant General Delgado bilang miyembro ng Presidential Security Group. Nang may talaga naman natin siya noong 2014 bilang inyong Commanding General at hanggang sa mga sandaling ito, bit-bit niya ang talas ng isip, di matatawarang kakayahan at tangking husay bilang kawal at bilang inyong hepe. Ang sabi nga sa akin ng kanyang mga kasamahan, ito raw pong si Lieutenant General Delgado, hindi lang isang mahusay na pinuno, kundi isa ring barkada ng bayan. Maalaga sa tao at kung may problema tukol man sa serbisyo kahit pa personal na buhay, ay talagang napakadaling lapitan. Kaya naman, kay Lieutenant General Jeffrey Delgado, sa ngalang ng bawat kawal ng hukbong papawid, saludo at nagpapasalamat ako sa halos 2 taong matibay na liderato sa hanay nito.
Ngayon po, meron tayong bagong commanding general. Tulad noon, malawak na kaalaman at karanasan din sa serbisyo ang naging batayan natin sa pagpili kay Lieutenant General Edgar Fallorina. Sa serbisyo, kilala si Lieutenant General Fallorina sa kanyang, and I quote, attention to detail, close quote. Sa daming araw na dumadaan sa kanyang papeles kada araw bilang AFP Deputy Chief of Staff, maski maliit na salita, maling punctuation mark o spacing, hindi nakakalagpas ng di na itatama. Ang kanyang prinsipyo, may kintal sa puso't isip ng bawat kawani, kawal o opisyal ang halaga ng paggawa ng tama sa bawat pagkakataon at sa bawat antas ng institusyon. Sinasalamin ng disiplinang ito ang prinsipyo niyang laging maging one step ahead. Sa simpleng meeting man o sa mismong operasyon, parati siyang handa at may tanga na datos, kaya't nagagawa niya ang anumang layunin o misyon ng mabilis, wasto at maayos. Ang katangian namang ito, pihadong magiging kapaki-pakinabang sa layunin nating maihakbang pasulong ang ating hukbong himpapawid. Ang tiwala namang kaloob natin sa inyong bagong pinuno, kailangan niyang matapatan ng karampatang paglilingkod. Kaya kay Lieutenant Edgar Fallorina, kaharap mo ngayon ang magigiting na kawal ng hukbong pangipapawid ng Pilipinas. Ang marching orders mo, maging gabay ka sa mas matayong panglipad ng ating Air Force kasabay ng pagpapanatili ng kultura ng malasakit, dangal at profesionalismo sa buong hukbo. Sa darating pong Mayo, muling haharap sa sanggunian ang sambayan ng Pilipino. Sa iyong liderato, inaasahan ko, gagampanan ng buong hukbo ang inyong tungkulin batay sa inaasahan sa inyo ng sambayanan at bilang mga alagad ng demokrasya. Kumpiyansa akong maisasagawa natin ang isang tapat, payapa at matiwasay na eleksyon ngayong taon. Tunay po, simula ng bagtasin natin ng daang matuwid, malayo na ang ating narating. Mula sa pagtataguyod ng ating sandatahang lakas, sa pagbabantay sa ating teritoryo, hanggang sa araw-araw na pagtutok sa seguridad ng Pilipino laban sa masamang elemento at anumang delubyo, nariyan kayo buong loob na hinaharap ang bawat hamon. At pinatutunayang ang mga dating itinuturing na mission impossible sa pagkakapit-bisik ay kayang-kayang gawing mission accomplished. Tiwala din ako sa mahuling yugto ng ating termino at habang tuloy-tuloy ang inisyatiba natin para patibayin ang buong sandatahang lakas, nasa likod ko kayo at higit pa ninyong ipapamalas ang wagas na serbisyo sa ating bansa at sa ating mga boss, ang sambayanang Pilipino. Mga ilang buwan na lang po ang natitira sa ating termino at pupunta naman tayo sa bagong yugto ng ating buhay. Siguro papayuhan na tayo ni Jeff Delgado kung paano mainam gamitin ang retirement time. Pagdating po ng panahon ninyo, kung makita tayo ulit, General Fallorina, hindi ka authorized na tawagin akong tatang. Ama po ako ng bayan pero wala pa akong anak. Pero kung may maitutulong ako sa iyo at mapapayo, isang tawag lang po tayo. Mga kasamahan, siguro kung meron man lang akong inaasam-asam pa sa aking buhay, baka maisip nyo ko pagtapos ng Hunyo. At sana maisip nyo, minsan may nangahas mangarap at yung pangarap naging matotohanan na dahil sa pakikisama nyo, pakikitulungan nyo at pagiging kaisa kayo sa daang matuwid. Magandang araw po, maraming salamat sa inyo.